Okay. Ah, Meron tayong additional komento o call dito sa sinasabing pinapatigil ng ating presidente yung impeachment case na inihahanda ng lower house dito sa vice president. Okay, tignan natin na ganito, no? Ah, sa pagkaalam ko, ang judiciary, executive at saka legislative branches of the government ay separate yan. They are free and independent from one another. So ang ibig sabihin, hindi pwedeng makialam ang executive sa legislative o vice versa. Hindi rin pwedeng makialam ang executive sa judiciary, vice versa also, no? Although siyempre may kwan yan, may mga secret alliances, secret agreement, just like ito, ang president ay pinsan yung speaker of the lower house. Siyempre kahit na independent yan, may mga kan, may mga connection, may mga nag-uusap, sabihin na natin to go straight, ano, nag-uusap sila maybe at some point to discuss certain issues. Ganun yan, ano? Okay. Ngayon, uh, excuse me, sinasabi sa balita na pinapatigil ng presidente yung inihandang impeachment case laban dito sa vice president. Kung iisipin natin, kung i-consider natin yung separation of powers na they are free and independent, sana hindi makialam ang president yan. Kasi nga, yung ano, yung separation of powers na sinasabi natin, dapat hindi makialam ang presidente. Siguro, pwede siyang magbigay ng komento, but then, hindi yung utusan o i-order ang legislative na paggawin ito. Okay. So, ganun ang pananaw natin. Ang mga three branches of our government are separated from one another. But then, siyempre may some connection din, ano? Ang punto natin is ganito. Kung ang mga legislature o itong mga congressmen, women ay naniniwala na dapat ituloy yung impeachment case dahil nakakatulong sa bayan, then dapat tuloy-tuloy yung impeachment case. Okay, kasi nga hindi sila bound to follow the president dahil hindi naman sila dapat utusan ng president. Okay, siyempre yung presidente at yung speaker of the house ay magpinsan. Then doon na lang, ano, maybe the speaker can do something. But then yung publicly na utusan sila, disagree tayo dyan, ano.
Okay, hindi tayo abogado, tayo ay ordinaryong tao lamang, ordinaryong Pilipino. But then, yun ang nakikita natin. Going back to this impeachment, ako ay naniniwala na talagang yung pag-impeach sa Vice President ay nakakabuti sa bansa sa tingin ko. Kasi siyempre lahat naman tayo ay may kanya-kanyang pananaw, may kanya-kanyang insight. Then in my case, that's my opinion, personal opinion. Kaya ganyan. So kung yung nabasa ko kanina, kung ang mga Makabayan blocks will still continue the impeachment case, then dapat hindi na makialam ang presidente. Okay? Although sabi ko nga, maraming mga bagay-bagay na baka hindi natin nakikita dahil hindi na ilabas sa may mga bagay-bagay na si President ang nakakaalam lamang, etc. etc. no? So para sa akin, go para sa impeachment. Yung mga pananakot ng mga additional dito sa sinabi natin, dapat the government should not tolerate yung mga sinasabi ng mga DDS. Kasi para silang above the law, para silang above the government. That should not be the case. Okay? Ang Filipino people, I believe, will stand up for this government. Yung kanina, yung Kapitan Dado, yung sinasabi nitong mga Duterte boys, kay dapat kandiyan hindi ma dissuade o hindi dapat magbigay ng yung mapahina yung loob ng ating president. To the president, ikaw yung pinaka head ng gobyerno. Kayang-kaya ang mga ito, they are just a fraction sa ating lipunan, sa ating gobyerno. Ang mga tao, hindi yan kaunti lang naman ang nagsasalita ukol sa mga nangyayari. But then, at the end of the day, I believe na the majority of the Filipino will support the government, will support the person who is heading that government. So muli, thank you. Sana i-like at subscribe sa ating YouTube channel.